Tragis, for today's video nga, andito kami sa SM para magbanding kasama yung dalawang anak ko. Eto agad ang nakita nila. Gutom na daw sila kaya kumain muna kami bago pumunta doon sa palaruan. Eto nga ang anak ko at nagpresenta na siya na lang daw ang mag-o-order ng kakainin namin. Kaya naman sabi ko yung mura lang ang piliin at kontian lang ang orderin yung kakasya nga lang sa amin. Di ko na nga vinidyuhan habang kami ay kumakain kasi baka makita nyo pa ang subo kong malaki, madismaya pa kayo. Binilisan na nga lang namin ang pagkain dahil itong dalawang anak ko larong-laro na. Eto nga at mukhang mapapasubo na naman ako sa gastusin. Pagpasok pa nga lang namin, humingi na agad ng pera at magpapapalit na daw siya ng token. Excited na nga sila kaya eto, nag-aagawan na paglabas pa lang ng token. Akala mo naman ang dami-dami nila, dadalawa lang naman silang maghahati. Kasama pala ako sa maghahati. Syempre, hindi magpapakabog ang nanay. Eto nga at nauna pa akong maglaro sa dalawang anak ko kaya sabi ko, bidyuhan muna nila ako. Feel na feel ko ngang mag-basketball na akala mo ba ay player din naman ng basketball. O di ba? Yung nanay talaga ang nag-enjoy. Sa part nga na ito, nag-e-enjoy talaga ako kasi ang galing kong mag-shoot. Paano? Praktisado ba naman? Sa dilim nag-e-ensayo Kaya naman pagdating sa liwanag ay palaging shoot. O di ba? Nag-e-enjoy na nga si babae kahit pawis-pawisan na ayaw pang tumigil. Talaga naman inagawan pa ng eksena ang mga anak niya. Oo, 'di ba may pag-thumbs up pa na akala mo napakadami nang na-shoot. Oo, 'di ba? Eto na nga silang dalawa na nagmamadali na maghulog ng token dahil excited na silang mag-shoot ng bola. Nag-share pa talaga sila sa iisang ring. Napakadami naman nilang token. Mukhang nagtitipid din. Sabi nga ng bunso ko, videohan ko daw sila. Eto nga at tapos na kaming mag-basketball kaya naman tong dalawang anak ko naisipan naman na maglaro ng billiard kaya eto nakapila ang babae para magpalista at magpa-reserve ng billiard. Mukhang napasubo nga ako at na-scam na naman ako ng dalawang anak ko. Since nandito na nga kami, wala na akong karapatan para tumanggi. Ano pa nga bang magagawa ko? Baka isumbong nyo ko sa daddy nyo, baka naman sabihin nyo tinitipid ko kayo. Kahit nga medyo may kamahalan ng pagpa-reserve sa billiard, para sa akin talaga mahal na yun dahil pambili na ng 3 kilong bigas. Baka naman kasi sabihin nila wala akong pakisamang nanay. Ang daming ang nakapila para magpa-reserve sa billiard, kaya naman yung anak ko naiinip na at napapagod na daw siyang maghawak ng cellphone at mag-video-video sa akin. Kaya kung sino-sino na lang ang tinututukan ng camera, nagre-reklamo pa. Eto nga at magpapareserve na ako sa hinaba-haba ng pila na halos 30 minutes kaming nag-intay. Sa part nga na yan, inip na ang bunso ko dahil nangangalay na daw siya kakatayo. At eto na nga finally, nakapaglaro din sa wakas. Sobrang saya ng dalawa dyan dahil naman nakapaglaro sila ng billiard. Tagal-tagal na nilang gusto maglaro ng billiard. Eto na nga ang bunso ko at siya na ang titira. Sa sobrang excited niya, hindi naman pala marunong tumira ng bola. O, di ba? Tuwang-tuwa pa. Eto nga at taga-video muna ako kahit larong-laro na ako. Sa part nga na ito, hindi na nakatiis si babae kaya naman inagawan na ng tako ang anak niya. Namiss ko nga din mag-billiard kasi ito talaga ang laro namin nung kami mga elementary pa. Talaga namang hustler na hustler ang babaeng ito dahil nakikipagpustahan pa nung mga panahon namin. Oo, di ba? Kitang-kita nyo naman paghawak pa lang ng tako at pagplangketa. Naakala mo ba ang galing-galing niyang magpa-shoot wala namang mai-shoot. Puro angas lang pero hindi naman makashoot. Kulang na sa practice. Oo, di ba? Sinabi ko naman sa inyo, ang galing kong tsumika. Hindi na nga nakatiis ang bunso ko kaya kinuha na nga sa akin ang tako. Na para bang akala mo ang tangkad-tangkad niya, hindi naman niya abot ang lamesa. Paanong hindi natutulog sa tanghali? Gagaya pa yata sa akin hindi natutulog sa tanghali kaya naman hindi na lumaki. Sa part nga na ito, sabi ko sa bunso ko, ako na ang titira. Pero bakit ganun? Napakahirap i-shoot ng bola na para bang may mga takip ang butas.
Eto namang bunso ko, larong-laro kahit hindi siya makatama ng bola, at least makasipat man lang. Enjoy na enjoy nga siya dyan kasi first time niyang maglaro ng billiard. Panay ang aya niya sa akin palagi kasi lagi siyang nakakakita na nagbibilyard sa Facebook. Sabi ko nga sa kanilang dalawa, galingan nilang maglaro kasi ilalaban ko sila kasi baka dito kami yumaman. Sa part nga na ito, gusto ko na lang i-shortcut ang videong to pero hindi ko gagawin dahil ito nga ang souvenir ko ng unang laro nilang dalawa ng billiard. Para maipapakita ko sa kanilang dalawa pag mga binata na sila. At nag-e-enjoy din naman akong panuorin silang dalawa habang naglalaro. Kasi naman larong-laro silang dalawa kahit na hindi sila marunong at hindi rin sila makatama ng bola. Kaya nga wala akong magawa kahit naiinip na ako at nangangalay sa paghawak ng camera. At para maipapakita din ako ebidensya sa tatay nila at baka sabihin binulsa ko ang budget nila panggala. Baka masabihan pa akong kurakot. Hay, sa wakas tapos na sila maglaro ng billiard at eto nga, nagyaya na naman sila dun sa palaruan na may mga bola sa loob. Mas mahal nga ang bayad dito kada isang tao pero wala akong magagawa. Ayun na nga silang dalawa at nakapasok na kaya naman nandito ako sa labas na iwan at magbidyo-bidyo na lang daw sa kanilang dalawa. Ayun na nga ang bunso ko at nagtatakbo na agad sa sobrang excited. Pati naman ang binata ko tuwang-tuwa din. Ayun, tumakbo agad sa slide. Hindi talaga nagpapigil ang bata. O, diba? Sa sobrang excited niya, hindi niya malaman kung saan talaga siya pupunta. Eto nga, at pati ang binata ko, nag-slide na din. Ang sabi ko, samahan niya ang kapatid niya sa loob para bantayan. Pero ayan, mukhang nag-e-enjoy na din siya at napa-slide na din siya. Oh, 'di ba mukhang nag-e-enjoy na silang dalawa. Paano ba naman? Bihira silang makapunta sa ganyan at ang nanay nila palaging nagtitipid. Eto nga at napansin ko, ang medyas pala ng bunso ko hindi magka-partner. Dahil sa sobrang excited niya na umalis kami, hindi na napansin na hindi pala magkapareho ang medyas niya. Natatawa na lang talaga ako habang binivideohan siya. Eto kasing mga anak ko, maikwento ko lang, hindi na kasi yan nagpapasikaso sa akin kasi marunong na sila mag-asikaso sa sarili nila. Kaya naman, nung nagbibihis kami, nagkanyahan sila ng bihis, hindi ko na napansin na hindi pala magkaparehas ang medyas ng anak ko. Oh, di ba? Pati yung panganay kong anak, sobrang nag-enjoy na din, kaya pati sa mga bola, nag-e-enjoy siya kasama yung mga bata. Eto nga at nainip akong mag-video at mag-intay sa kanila habang naglalaro. Kaya naman pati ako mag-i-slide na lang din. O, diba? Mauuntog pa. Paano ba naman kasi? Pambata lang talaga yan, te. Hindi ka na pwede dyan at baka yan ay magiba. Sa bagay, pambata naman yung height mo. Kaya naman, tingnan mo. Halos sinlaki ko nga lang yung mga bata na naglalaro dyan. Putragis, yung height ko nga, pambata lang talaga. E paano? Nung bata ka, hindi ka natutulog ng tanghali. Pagpapatulugin ka ng nanay mo, panay ang takas mo. O ayan tuloy, hindi ka lumaki. Eto na nga at mag-i-slide na ang babaeng ito. Pero pinag-iisipan ko kung mag-i-slide pa ako kasi baka masira ko yung slide. Nasira ko pa yung moment ng mga bata. Pero in fairness, hindi nasira. Ibig sabihin lang niya na yung height ko at yung timbang ko pambata lang talaga. Tuwang-tuwa nga at nag-e-enjoy yung mga anak ko. Kaya naman ang saya-saya ko kasi nakikita ko silang masaya. O, di ba? Pati yung nanay nag-enjoy na rin. Ang kulit nga ng bunso ko, kaya ayan, tingnan nyo, tumago sa ilalim ng bola, muntikan ko pang maapakan sa sobrang saya niya. Ang saya nga di naman pala ng ganitong bonding. Bilang isang nanay, napakasaya naman sa pakiramdam na makita mo yung mga anak mo na nag-e-enjoy. Talagang priceless. Kapag nakita mo yung mga anak mo na ang saya-saya. Eto nga at napapagod na ako makipaglaro sa kanila. Kaya sabi ko nga sa kanila, puntahan na nila lahat ng hindi nila napupuntahan kasi uuwi na kami. Ganito talaga ata, pag tumatanda na, mabilis nang mapagod. Samantalang yung dalawang anak ko nag-e-enjoy pa na parang walang kapaguran. Kita nyo naman yung bunso ko, takbo dito, takbo doon, o 'di ba?
Walang kapaguran, palibasang mga bata pa. Sa bagay, nung ganyan din naman ako, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Para tuloy masarap maging bata ulit, yung lalayas ka lang, maglalaro ka sa labas, pag uwi mo sa bahay, kakain ka, pag inantok ka, matutulog ka, walang responsibilidad sa buhay. O, 'di ba? Masaya lang, hindi katulad pag nanay ka na. Marami ka ng responsibilidad sa buhay, lalo na yung mga gawaing bahay. Lalo na kapag nakita mo yung mga kalat ng anak mo, talaga naman may stress ka. Eto nga, at inaaya ko na silang umuwi. Pero yung anak ko parang walang kabalak-balak na umuwi, na para bang gusto na lang tumira dito. Sabi ko nga sa kanila, maggagabi na kaya uuwi na kami. At sa wakas, na-convince ko na yung dalawa na tumigil na, kaya eto, nasa taas na kami pababa para umuwi. Ang babaeng ito talaga naman may pag-video pa. Sa kahit sang lugar talagang pupuntahan ko, lagi akong may pag-video-video na akala mo talaga ang babaeng ito ay vlogger. O, di ba may pa-turnaround pa? Eto nga, at nakulangan pa sa pa-turnaround niya, kaya ginawa pang 0.02 ang camera niya para makapag-video-video pa talaga. So, paano? Hanggang dito na lang ang vlog ko. See you on my next vlog, guys. Bye!